bumabanderang balita sa Pilipinas News. Suspect sa pagpatay sa isang ginang sa tapat ng eskwelahan ng kanyang anak sa Maynila, nahagip ng CCTV. Tinitignang motibo sa krimen, negosyong pautang ng biktima. Isa na namang barilan sa tapat ng paaralan. Grupo ng mga estudyante nagrambol at nagpaputok pa raw ng baril. 2 sugatan, ugat ng away, selos! Bagyong Tinto, lumakas habang tinatahak ang Hilagang Luzon. Storm warning signals nakataas sa ilang probinsya. Pero bagyo, Huwebes pa raw mararamdaman. Sa Isabela, kung saan signal number 2, malasama ng timpla ng panahon. Kaya mga estudyanteng suspendido dapat ang pasok, tuloy ang klase. Sa Bicol Region naman na walang storm signal, nakakaranas ng mga pagulan. Mga mangingisda, tigil muna sa pagpalaot. 3 residente patay matapos tamaan ng kidlat sa Palawan at Pangasinan. DILG Secretary Jessel Obrado, tikom na ang bibig matapos magkalituan kung hostage nga ba ang estado ng grupo ng Jordanian journalist. 20 itlog ng boya napisa sa Crocodile Park sa Pasay. Baby crocodiles kabilang sa lahing namimiligro ng maubos. Comedy King Dolphy magaling na ang pneumonia pero tuloy pa rin sa dialysis. Sa kakatuwang balita, grupo ng mga teacher matyagang nagtuturo sa mga batang lansangan gamit ang kanilang rolling blackboard. Sa Ilocos Sur, basura ipinapalit para sa bigas. 1990s British pop group na Spice Girls nag-reunion para i-promote ang isang musical ng kanilang mga kanta. At kasalan sa Michigan naging extra memorable. Bride and groom at entourage nag-swimming ng di oras ng bumigay ang tinutungtungan nilang stage sa lawa. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Nahagip sa CCTV camera ang suspect sa pagpatay sa isang ginang na sumundulang sa kanyang anak sa eskwelahan sa Maynila kahapon. Iniimbestigahan naman ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na may kinalaman sa krimen ang negosyong pautang ng pamilya ng biktima. Sa bidyong ito, makikita ang kalmado naglalakad sa La Suerte Street sa Binondo, Manila ang isang lalaking nakasombrero at nakasuot ng kulay orange na t-shirt kahapon ng umaga. Makalipas ang 5 minuto, nakunan din ng isa pang kamera na nakapose sa Claro M. Recto ang lalaking nagmamadaling tumawid. Ang lalaking ito raw ang bumaril sa nanay na si Gina Castillo habang sinusundo ang anak sa pinapasukang paaralan. Isang tao lang na walang kaluluwa ang gagawa nito. Lalo na kung babae pa. Nagpapagaling na sa bahay ang nakaligtas na 5 taong gulang na anak ng biktima matapos madaplisan ng bala sa kaliwang braso. Hindi ito ang unang beses na may pinatay na nanay habang sumusundo rin ang anak sa parehong eskwelahan. June 13, nang barilin din si Carmina Paguntalan. Posible raw na napagkamalan lang si Paguntalan at si Castillo talaga ang target. Medyo may pagkahawig po sila. Taas at haba po ng buhok. Ito rin ang tingin ng asawa ni Paguntalan. Yung time na yun, siguro hindi po nagsundo yung... Okay, hindi pumasok po yung, yung nanay na nabaril ng pangalawa. Siya yung natsaktuhan. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyong pautang ng pamilya Castillo. Pero sabi ng pamilya, maliit lang ang pautang nila para maging mitya ng krimen. Maliit din ang gulo kasi yun eh. Tsaka yung ganong galit ng tao, hindi ko alam kung saan niya kinuha. Edison Reyes, News 5. Ito pa ang isang barilan sa tapat ng eskwelahan. Nagrambol at nagpaputok pa umano ng baril ang 2 grupo ng mga estudyante sa QC. 2 po ang sugatan sa gulo na yan na nag-ugat umano sa selos. Panay ang iyak ni Aling Annalyn habang nasa labas ng operating room sa East Avenue Medical Center.
Kasama ang kanyang anak na si Joy sa dalawang aksidenteng tinamaan ng bala matapos ang rambulan ng ilang estudyante sa harap ng Commonwealth High School kanina. Tinamaan sa kaliwang pantog si Joy kaya kinailangan niyang operahan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, huwag siya susuko kasi namumuti na po labi niya. Gusto na niyang matulog. Sabi ko, huwag. Kwento ng 4th year student na si Alvin. Habang nasa isang karinderya ay kinuyog siya ng kapwa 4th year na si alias Mike at 10 kasamahan. Tinangka pa raw niyang tumakbo pero naabutan siya ng mga ito. Kabi-kabila na po yung maano sa akin. Hindi ko na pa alam gagawin, himuko na lang po. Ang itinuturong dahilan ng gulo, selos. Dati na raw kasing pinagbantaan ni Mike si Alvin dahil sa pakikipag-textmate nito sa kanyang nobya. Dito sa pwestong ito nagpang-abot ang biktima at ang mga sospek. Kitang-kita pa nga dito sa kalsada ang natuyong dugo ng dalawang estudyante na aksidenteng tinamaan ng bala. Ang isa pang biktima na si Angela na napuruhan sa paa, sinisisi ang kapabayaan ng paaralan. Kahit po sa labas ng school, dapat obligado pa rin po sila sa seguridad ng mga estudyante. Pero sagot ng pamunuan ng Commonwealth High School. Yung mga pangyayarin po yan, ma'am, ay isolated cases lang. Hindi namin na makontrol na kasi nasa labas na. Inaalam na kung sino ang nagpaputok ng barel habang pinaghahanap ang grupo nila Mike. Kay Imson, News 5. Update naman tayo kay Bagyong Dindo. Nakataas ng storm warning signal sa halos 20 probinsya sa Northern Luzon. Para po sa pinakahuling galaw ng bagyo, may live report si Mia Reyes mula sa Pag-asa. Mia, good evening. Paulo, patuloy na lumalapit sa dulo ng Hilagang Luzon ang Bagyong Dindo at lumakas pa ito kumpara kahapon. Nasa east-northeast ng kasiguran ng sentro ng Bagyo, katumbas ng distansyang yan ang doble ng layo ng Maynila hanggang Bagyo. Kung hindi magbabago ang galaw at bilis ng Bagyo sa tansya ng Pag-asa, ay tatama sa lupa ang Bagyong Dindo sa Cagayan bandang alas 2 ng hapon. Sa ngayon, nakataas na ang storm warning signal number 2 sa Cagayan, Calayan at Pabuyan Group of Islands, Isabela, Batanes Group of Islands, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Magiging malakas ang hampas ng alon sa mga karagatan dyan at magiging malakas ang pag-ulan na posibleng magdulot ng landslides at pagbaha. Signal number 1 naman sa Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Bukod sa ulan, magiging pabugso-bugso raw ang hangin dyan na kaya magpatumba ng puno, makasira ng kubo at mga pananim. Hindi naman direktang apektado ng Bagyong Dindo ang Metro Manila. Ang mararanasang pagulan dito ay epekto ng hanging habagat. Paulo, patuloy din naman ang pag-monitor ng Pag-asa sa level ng mga dams natin. Sa latest monitoring ay nasa normal level pa ang mga dams natin. Maliban na lamang sa minomonitor nilang Magat Dam na nasa 183.75 ang level ng tubig. Sakaling malakas ang buhos ng ulan na dala ni Bagyong Dindo sa loob ng 6 na oras, pagtama ni Bagyong Dindo sa kalupaan ay maaring maabot daw ng Magat Dam ang critical level na 193. Sa panahong yan ay maaari na daw magpakawala ng tubig ang Magat Dam. Samantala, Biyernes ng hapon ay inaasahang lumabas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dindo, kaya naman makakaranas pa rin naman tayo ng bahagyang pag-ulan sa weekend. Paulo? Live mula sa Pag-asa, Mia Reyes, maraming salamat. Ano-ano naman kaya mga probinsya ang direktang maapektuhan ng Bagyong Dindo? Alamin po natin yan mula kay Lia Cruz. Lia? Cherry, sureball na ang ulan sa bandang norte base sa Metro Weather Tracker. Posibleng tumbukin ng mata ng bagyo ang Batanes at iba pang isla sa extreme northern Luzon bukas ng hapon o gabi. Ibig sabihin yung eye wall ng bagyo kung saan pinakamalakas ang hangin ang sasapol sa lupa dito. Buong magdamag bukas, posibleng bumuhos ang malakas na ulan sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. May pagulan din na mararanasan bukas ng umaga sa Palawan, Mindoro, Masbate at Romblon. Posible ring maulan sa gitnang Luzon pagdating ng tanghali at epekto naman yan ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Dindo. Makakaranas din ng pagulan ang Visayas bukas at may konting pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa dahil natatakpan tayo ng ulap nga. Sa mga paaralan, opisina at LGU na gustong mag-anunsyo ng kanselasyon ng pasok, pwede kayong tumawag sa TV5 at Radyo 5 hotline na 355-5535. At yan ang lagay na panahon. Ako po si Lia Cruz. Jovi?
Salamat, Lia. Pasadahan naman natin ang ibang mga balita. May kasabihan po, less talk, less mistakes at mukhang ito ngayon ang uso. Dahil sa paiba-ibang pahayag kung bihag nga ba o hindi ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakher Atiani at 2 Pinoy crew nito, sinabihan ng Malacanang ibang opisyal na shut up na muna tungkol sa sitwasyon. Hayaan na lang daw si DILG Secretary Jesse Robredo na magsalita tungkol dito, pero mismo si Robredo po, tikom daw muna ang bibig sa issue. Tikom na rin daw muna ang bibig ng Malacanang tungkol sa pagbababalik ng mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Sinabi kasi ng palasyo na muling ibabalik ang ating mga barko roon kapag bumalik ang mga barko ng China. Pero ngayon kinumpirma na ng Defense at Foreign Affairs Department na bumalik na nga ang mga Chinese vessel, hindi pa rin nag-aayos return ng ating mga barko doon. Tahimik na rin daw si dating Pangulong Arroyo kung tatakbo ba sa ulit o hindi na sa 2013 elections. Abala pa raw kasi si Arroyo sa pag-aasikaso ng piyansa sa kanyang hospital arrest. Pero sabi po, kinumpirma ng sources na most likely na tatakbo siya. Bukas naman, formal lang ipapalusaw ang partido ni Arroyo na kampi matapos kumalas ang lakas CMD sa kanilang koalisyon. Kung ang mga politiko tikom ang bibig, open naman ang mga negosyante ng Ford Philippines sa pag-aanunsyo magsasara na ang kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna bago matapos ang taon. Bahagi raw ito ng kanilang pagtitipid. Mahigit 200 manggagawa ang maapektuhan ng pagsasara. Balik muna sa inyo, Paolo Cherry. Salamat, Jovi. Susunod, higit 30 itlog ng buwaya napisa sa Crocodile Park sa Pasay. Oh no, mga baby crocs kabilang daw sa lahing malapit ng maubos. Mga estudyanteng suspendido dapat ang pasok sa Cagayan dahil kay Bagyong Dindo, tuloy pa rin ang klase dahil ang panahon sa probinsya, mala-summer sa init. Sa Ilocos Sur, basura ipinapalit para sa bigas. At kasalan sa Amerika, naging instant swimming party matapos bumigay ang tinutungtungan nila sa lawa. Abangan po yan sa pagbabalik ng